Magandang buhay! Kamusta? Panibagong araw, panibagong kaalaman. Halina't tumuklas ng kaalamang tumpak at tiyak na tatatak. Talakayin natin ang patungkol sa pagbabagong morpoponemiko. Ano nga ba ito? Ang pagbabagong morpoponemiko ay tumutukoy sa anumang pagbabago sa karaniwang anyo ng isang morpema dahil sa impluwensya ng kaligiran nito. May ilang uri ng morpoponemikong pagbabago. Ito ay ang mga sumusunod: ang pagpapalit ng ponema, ang pagkakaltas ng ponema, asimilisasyong parsyal, asimilisasyong ganap, metathesis, at ang paglilipat diin. Ano nga ba ang pagpapalit ng ponema? May mga ponemang nagbabago o nagpapalitan sa pagbuo ng mga salita. Kung minsan, ang ganitong pagbabago ay nasasabayan ng pagpapalit ng diin. Halimbawa, sa ponemang O at U, ang laruan at laruan. Sa ponemang I at I, ang estruktura at estruktura. Sa ponemang H at N, ang tawahan at tawanan. Ganon din sa ponemang D at R, ang madapat at marapat. Sa ponemang malayang nagpapalitan, kapansin-pansin na nagpapalitan ng tig-isang ponema ang bawat salita. Ngunit, iisa pa rin ang kahulugan nito. Ngunit tandaan, may mga pagkakataong nagpapalitan ng ponema ang isang salita, ngunit nag-iiba na ang kahulugan nito. Halimbawa nito ay ang mga salitang maramdamin at madamdamin. Ang maramdamin ay tumutukoy sa pagiging sensitibo sa kanyang nararamdaman at sa kanyang kapaligiran. Samantalang ang madamdamin naman ay tumutukoy sa paglalabas o pagpapakita ng damdamin, o sa madaling salita ay pagbibigay ng emosyon o pagpapakita ng emosyon. Halimbawa nito ay ang madamdaming pagsulat o madamdaming pagbasa. Sa pagkakaltas naman ng ponema, ito ay nagaganap kung ang huling ponemang patinig ng salitang ugat na hinuhulapian ay nawawala. Halimbawa nito ay ang salitang ugat na dakip at panlaping in, pag pinagsama ay dakipin at makabubuo ng panibagong salita na dakpin. Sumunod naman ay ang salitang ugat na bukas, ang panlaping an, pag pinagsama ay bukasan at makabubuo ng panibagong salita na buksan. Gayon din sa salitang ugat na bigay, kapag nilagyan ng panlaping an at pag pinagsama ito ay magiging bigayan at makabubuo naman ng panibagong salita na bigyan. Asimilasyong parsyal. Ito ay nakikita sa pagbabagong nagaganap sa isang morpema sanhi ng posisyong pinal na ang kasunod na bigkas ay pailong. Halimbawa nito ay ang N ng pang ay nagiging M ayon sa kasunod na tunog. Kapag nagsisimula sa panlaping pang o sing at sinusundan ng salita na nagsisimula sa P o B ay napapalitan ng M. Halimbawa, ang panlaping pang at ang salitang ugat na babae ay nagiging pambabae. At ang panlaping sing at ang salitang ugat na bigat pag pinagsama ay nagiging simbigat at nakakabuo ng panibagong salita na simbigat. Ang ponemang NG o nang ay nagbabago sa ponemang N o nagiging ponemang N kapag nagsisimula sa panlaping pang o panlaping sing. Nagbabago kung ang salitang ugat ay nagsisimula sa D, L, R, S at T. Halimbawa, ang panlaping pang at ang salitang ugat na lunas, pag pinagsama ay nagiging panglunas at nakabubuo ng panibagong salita na panlunas. Ang panlaping sing at ang salitang ugat na taba, pag pinagsama ay nagiging sing-taba at nakabubuo ng panibagong wika na sintaba. Asimilasyong ganap. Ang ponemang NG o nang ay hindi nagbabago kung hindi o kapag hindi P, B
o DLRST nagsisimula ang salitang ugat. Halimbawa, ang panlaping pang at ang salitang ugat na alis ay nagiging pang-alis. At ang panlaping pang at ang salitang ugat na gamot ay nakakabuo ng panibagong wika na panggamot. Nagkakaroon ng asimilasyong ganap kapag ang anumang ponemang inunlapian ay naaasimilang ganap ng huling tunog ang panlapi. Ito ay nakikita o makikita sa panlaping pang na sinusundan ng P o B. Tandaan, sa asimilasyong ganap, una, kailangang gawing parsyal ang isang salita bago kaltasan ng titik ang salitang ugat. Halimbawa, ang pang na panlapi at ang salitang ugat na palo ay magiging pampalo at nakabubuo ng salitang pamalo. Pangalawa, ang panlaping pang at ang salitang ugat na sabong kapag naging parsyal ay nagiging pansabong at kapag ginawa namang ganap ay nagiging panabong. Samantala, ang pagpapalit ng posisyon ng letra sa loob ng isang binuong salita ay tinatawag na metathesis. Ang mga salitang ugat na nagsisimula sa L o Y ay ginigitlapian ng in. Nagkakaroon ng paglilipat ng posisyon ng N at ang L o Y. Halimbawa, ang salitang ugat na lagak plus panlaping in equals linagat at sa metathesis ay nilagak. Gayon din ang salitang ugat na wasto plus in equals winasto sa metathesis ay niwasto. Gayon din ang yakap plus in nagiging ginakap at sa metathesis ay niyakap. Paglilipat diin. Nagbabago ang diin kapag ito ay nilalapian. Maaari ring magkaroon ng ibang pagbabago ng morpoponemiko sa salita. Ang paggamit ng panlapi ay nakapagpapabago ng diin sa isang salita. Maaaring malipat ang diin sa isa o dalawang pantig patungong huling pantig o isang pantig sa unahan ng salita. Halimbawa, ang salitang ugat na lawak na nasa uring malumay kapag nilapian ay nagiging lawakan at nagiging mabilis. Ang salitang ugat naman na basa ay nasa uring malumay at kapag nilapian ay magiging basahin at napupunta sa uring mabilis. Gayon din ang salitang ugat na salamat na nasa uring mabilis at kapag nilapian ay magiging pasalamatan at nagiging malumay. Sa pagtatapos ng ating talakayan, tandaan na ang pagbabagong morpoponemiko ay tumutukoy sa anumang pagbabago sa karaniwang anyo ng isang morpema dahil sa impluwensya ng kaligiran nito. Tapos na ang ating talakayan, naway may napulot kayong panibagong kaalaman. Maraming salamat, paalam!